Also breaking developments in the war in Iran, President Trump's high-stakes U.S. naval blockade. Last warning. If you don't obey my order, you will be targeted. Nagdraw ng red line si Trump sa Hormuz. Sinabi niya walang dadaan at in-enforce niya iyon. Pero ang tanong na hindi tinatanong ng lahat, kung China ang mag-push through, anong mangyayari sa atin? Kasi ang Pilipinas, hindi bystander sa laro na ito. Tayo ang pinaka-exposed na player. Sa video na ito, dalawang kwento ang magtatagpo. Una, may isang barko ng China na nag-test kung totoo ba ang red line. Pangalawa, isang lihim na fuel depot na itinatayo ng Amerika sa Davao. Pero heto ang pinakamalaking tanong. Kung mag-explode ang lahat ng ito ngayon, gaano kadelikado ang larong pinasok ng Pilipinas? Bago natin maintindihan ang sagot, kailangan muna nating makita kung gaano kalaki ang laro. Isipin mo ang Strait of Hormuz. Ito ang bottleneck ng mundo. Isang makitid na daanan sa pagitan ng Iran at ng Arabian Peninsula. Approximately 20% ng global oil supply dumadaan dito araw-araw. Ships, tankers, billions of dollars worth of crude oil, lahat sa isang makitid na linya sa mapa. Tapos noong nakaraang linggo, nag-declare si Trump ng naval blockade. Walang barko, walang tanker, walang dadaan nang hindi may US approval. Ito ang pinakamalaking geopolitical boss fight ng dekada. Pero wait, nasa loading screen pa lang tayo. So, bakit ito nangyari ngayon? Nagsimula ito sa Islamabad. Nag-negotiate ang US at Iran. At bumagsak ang talks. Hindi sila nagkasundo. So, ang susunod na move ni Trump? Hindi diplomacy. Blockade. Sinara niya ang Hormuz para pigilan ang Iran na kumita mula sa oil exports. Economic chokehold. Gusto niyang ibagsak ang Iran, hindi sa pamamagitan ng bomba, kundi sa pamamagitan ng gutom. Mukhang straightforward, di ba? Iran versus America. Classic boss fight. Pero may isang player na hindi mo inaasahan. Habang nakafocus ang mundo kay Trump at Iran, isang barko ang tahimik na gumalaw. Pangalan, Rich Starry, Chinese-owned, Chinese crew. At ito ang mahalagang detalye, sanctioned ng Amerika. Ito ang uri ng barko na hindi dapat makalusot sa US blockade. Theoretically, kailangan itong mapigilan. Pero lumabas ito sa Strait of Hormuz, pumunta sa karagatan, walang pumigil. Isipin nyo yan ng mabuti, hindi ito aksidente, hindi pagkakamali ng Navy. Ito ang classic China move, probe without confronting. Parang isang player sa fighting game na hindi pa naglalabas ng special move, pero tinatansya na ang reaction time ng kalaban. Ang China ay may tinawag na strategic ambiguity. Hindi sila magsasabing susulong sila. Hindi rin nila sasabihin na aatras. Hihintayin nila. Manunood. Mag-iipon ng Iranian oil sa stockpile. At sa ngayon, may 2.5 buwan silang supply ng Iranian crude. Hindi sila nagmamadali. Pero may isang bagay na hindi pa natin napag-usapan. Isang bagay na mas malapit sa atin, mas personal. Habang nangyayari ang lahat ng iyon sa Hormuz, sa Davao, may ibang klase ng aksyon. Noong March 31st, nag-publish ang US Defense Logistics Agency ng isang solicitation. Hinahanap nila ang contractor para magtayo ng fuel depot. Location, western coast of Davao Gulf. Gaano kalaki? 977,000 barrels of fuel. Para sa warships, para sa aircraft carriers. 4 years. Completion by 2028. Sa una, mukhang boring logistics lang iyan. Supply chain stuff, military procurement. Pero bakit Davao?
Bakit hindi Palawan, na mas malapit sa South China Sea? Bakit hindi Subic, na may kasaysayan na bilang US base? May dahilan. At ito ang bahagi ng kwento na dapat ninyong pansinin. Ayon sa mga analyst, ang sagot ay isang salita: depth. Ang Palawan at Subic mas malapit sa frontline, mas tactical, pero mas exposed din. Sa isang real conflict, sila ang unang target ng Chinese missiles o drones. Ang Davao, nasa southern Philippines, malayo sa flashpoint. Pero connected pa rin sa Sulu Sea, sa Celebes Sea, ang mga sea lanes na pinaka-importante para sa US operations sa buong Western Pacific. Ang ginagawa ng Amerika ay hindi lang paglalagay ng gasolina. Gumagawa sila ng distributed sustainment architecture. Ibig sabihin, hindi isang malaking target ang kanilang gagawin. Maraming maliliit na nodes, mas mahirap sirain, mas mature na strategy, mas serious na commitment. Ngayon, ilagay natin ang lahat ng kwento sa iisang frame. Trump nag-blockade sa Hormuz para pahirapan ang China at Iran. China nag-test ng barko sa Hormuz para malaman kung sineseryoso ng US ang kanilang red line. At ang Amerika nagtatayo ng fuel depot sa Davao. Ito ang realidad na hindi sinasabi ng malinaw sa balita. Ang fuel depot sa Davao ay hindi para sa humanitarian missions lang. Ito ay para sa sustainability ng US forces sa panahon ng prolonged conflict. At ang location ng Pilipinas, nakaposisyon tayo sa gitna ng dalawang karagatan kung saan mag-a-unfold ang lahat ng ito. Ang South China Sea sa kanluran, ang Western Pacific sa silangan. Kung mag-escalate ang Hormuz blockade, kung mag-move ang China ng opisyal, ang pinaka-importante na supply chain ng US sa Indo-Pacific ay dadaan sa ating bansa. Tayo ang logistics hub ng posibleng world war. Hindi bystander, hindi neutral. Chess piece sa pinakamalaking laro ng ating panahon. Ang Rear Admiral ng Philippine Navy ay nagsabi na ang depo ay magiging deterrent. The greater risk is to have no deterrence at all, sabi niya. The presence of these facilities serve as a deterrence. The greater risk is to have no deterrence at all. Ang Hormuz blockade ay maaaring maging temporary pressure tactic. Maaaring mag-negotiate muli ang US at Iran sa ilang linggo. Maaaring bumalik sa dati ang lahat. Pero ang fuel depot sa Davao, iyon ay hindi basta mawawala. Itatayo iyan. At pag nandoon na, palagi itong nandoon. Kaya't ang tunay na tanong ay hindi kung mananalo ang Amerika o China sa Hormuz. Ang tunay na tanong ay ito: sa lahat ng moves ng lahat ng players sa board na ito, sino ang nagde-decide para sa Pilipinas? At kung ang sagot sa tanong na iyon ay hindi tayo, then maybe we were never really a player. We were always just the board.